Nagsimula ang kwento sa isang distrito ng Sihay City. Samantala habang may maririnig na nagsasabing anong daw ang problema nito. At sumigaw ang mga babae dahil sa ang kapal raw ng pagmumukha nito matapos nito ay kanya nang sinabihan nito ang kanyang sister dahil sa niloloko lang raw sila ng asungot na ito. Ang lalaki sa harap nila ay sumagot lamang pasensya na hindi nyo man lang maabot ang pamantayan ko para sa pinakamasamang disipulo ng kanyang sekta. Ito ay ikinagalit muli ng babae at sumigaw siya na ang sama-sama mo pareho kaming nasa ikatlong baitang ng martial art realm, gusto mo pa bang kumuha ng mga talento? Galit din ang kanyang kasama, na nagsasabi isa pa, 3 araw pa lang tayong mga trial disciple bakit kailangan niya tayong patalsikan mula sa sekta? Kaya mas lalo nilang itong ikinagalit dahil sa ang masasabi lang nila ay baliw ito at isa rin raw itong psycho. Ngunit ang binata ang ating bida, ay nagpahayag lamang dahil sa anong magagawa niya raw. Ayon sa kanya dahil sa ang panuntunan na ang mga nabigo ay pinapatalsik mula sa lungsod. Ang unang patriarka ng kanilang sekta ang pinakamalakas sa mundo. Hindi maiiwasan na may mga taong gustong manloko sa akin sa pangalan ng ating sekta. Kaya mas lalong nagalit ang babae na nagsasabi, ang pinakamalakas sa mundo. Ikaw na lang ang natitira. Nangangarap ka pa ring mag-recruit ng mga henyo. Dahil sa kanyang kasamahan na babae ay sinabihan na lang niya ang kanyang sister na dapat na lang daw silang umalis ngayon. Gayunpaman habang sila nito'y papaalis ay nagpahayag pa ang ating bida, nako. Ang mga panuntunan ng patay na matanda sinabi ko na sa inyo na huwag subukan pero nagpumilit pa rin kayo. Dahil dito mas lalong nagalit ang babae at sumigaw basta isa kang bully, manyak. Huwag kang magdahilan, hindi ka kailanman makakapag-recruit ng disipulo. Dapat nang magsara ang Wuji sa lalong madaling panahon. Dahil sa sinabi ng babae nagalit ang ating bida at bumulalas, dahil sa ayaw niya na daw maging city patriarch na ito. Dahil siya si Ye Yang, mas gugustuhin niya pang bumalik sa Earth para maging game tester. Ayon sa kanya nangyari ito 3 buwan na ang nakaraan. Pinangunahan ng master ang depensa ng mga tao laban sa atake ng hukbo ng mga demonyo. Tinanong niya ang kausap niya kung ano ang nangyayari dito. Ayon sa kanyang kausap, nag-o-overtime siya sa kumpanya ng laro, sinusubukan ang mga kakayahan para sa bagong propesyon na Sword Emperor. Ayon sa ating bida bakit bigla siyang lumitaw sa kakaibang lugar na ito. Muling sinabi ng kanyang kasama, kalimutan mo na yan. Sabihin mo sa akin. At lumingon siya, kung ano ang ginamit mo kanina. At tinanong niya ang ating bida, anong klaseng mahika yon? Itinaas ang kanyang mga kamay, tinanong ng ating bida kung ito ba ang tinutukoy ng matanda, dahil hindi yun isang uri ng mahika. Pagkatapos nito isang kislap ang nakita sa lugar kung saan naroon ang ating bida, dahil pinakawalan niya ang isang simpleng atake na tinawag niyang The Great Sword. Dahil sa kapangyarihang iyon halos nayanig at nahati sa dalawa ang buong mundo dahil sa tindi ng atake ng ating bida, na nasa pinakamataas na antas din na 100. Kaya nang makita ng matanda ang nakakatakot na kapangyarihan na pinakawalan ng ating bida, halos lumuwa ang kanyang mga mata, na sinasabi, sabi sa alamat ang mga nahuhulog mula sa langit ay mga Diyos o mga demonyo. Sinabi rin niya bukod pa rito mayroon ding hukbo ng mga demonyo sa hilaga na gumagawa ng gulo. Sumagot ang ating bida ayos lang yan inisikaso na raw ito ni Xiao San. Samantala makikita ang 3 ulong dragon na ito pala ang tinutukoy ng ating bida bilang si Xiao San, na siyang umaasikaso sa mga demonyo dahil isa itong mapanganib na elemental dragon na kanyang ipinatawag. Dahil dito nilalamon ng nagliliyab na apoy ng dragon ang mga walang labang demonyo. Dahil dito ang mga hiyawan lamang ng mga demonyo ang maririnig. Nakikita kung gaano kapanganib ang dragon na ito sinabi ng matanda. Huwag mo nang gamitin ulit ang little lady na ito dahil sa parang sisirain niya ang mundo. Bigla na pa bumulalas ang ating bida, gets ko na ang test account ng kumpanya na may maxed out skillset para sa lahat ng propesyon ay nasipsip niya raw noong pagtawid. Nagulat ang matanda at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ipinaliwanag niya gaya nito, ang GM account na ginagamit ng kumpanya ng laro para sa pagsubok ng max level profession. Nasindak ang matanda at naisip kakaiba raw ito ngunit sinabi na lamang niya huwag na nga, wala akong pakialam sa mga detalye sa totoo lang kung hindi kita nakita na walang malay, kinain ka na sana ng mga demonyong ito. Idineklara rin niya maging lalaki ka at magpasalamat ka naiintindihan mo ba?
Gayunpaman bigla naman siyang binatukan sa ulo ng ating bida na nagsabi, pero hindi mo ako pwedeng pilitin na manahin ang isang sirang angkan na ikaw lang ang natitira. Kaya halos maiyak ang matanda, na nagsasabi kung gusto mong bumaba bilang patriarka, pwede. Basta ang ka na ito ay muling maging numero 1 sa mundo, o, kung magkaroon ka ng 7 tunay na disipulo. Dahil dito bamulong sa sarili ang ating bida na padpad raw siya sa ibang mundo, minana ang isang maliit at sirang sekta na mas mababa pa sa ika-100 sa Sihay City, iniwan siya ng matanda na mag-isa para harapin ang gulo na ito. Dahil sa pagtuturo ng matanda masaya siyang iwan ang mga tagubilin sa ating bida at sa kagalakan, tila sa wakas ay natamo na niya ang kanyang kalayaan. Balik sa kasalukuyan may mga ingay na maririnig sa ibaba na may nagsasabi, ang sekta ay ginagabayan ng mga junior sister. At isa pa na nagsasabi, halika na. Nakapag-book na ang sekta ng tirahan at pagkain. At naisip ng ating bida dahil sa ang ingay raw hindi naman sila makakapag-recruit ng kahit sino, kaya naisip niya na lang na bumalik na lang raw siya sa mansyon. Sa labas may mga lalaki na makikita na tila may isang napakagandang babae na dumadaan sa harap nila dahil ang kanilang mga mukha ay sobrang pula, habang sinasabi nila na ang mga babaeng nakita nila ay napakaganda. Habang dumadaan ang mga babae sa harap nila napabulala sila sapagkat lahat raw mula sa Eternal Sword Gate ay mga henyo. Si Ling Ruozo ay kilala rin bilang batang sword goddess kaya di raw sila makapaniwala na nandito sila. Ayon sa kanila 3 buwan na ang nakalipas nang gumuho ang Eternal Sword Peak mula sa impact ng isang bituin mula sa langit, at ang master ng gate ay nawawala simula noon. Nag-uusap din sila na nagsasabi na balitaan niya raw na naghahanap sila ng sektang sasalihan. Ang isa pa ay nagpahayag, hindi ba't ibinaba na nila ang kanilang pride para pumunta rito, na nagputaka sa ating bida kung ano ang ibig nilang sabihin. Gayunpaman mabilis niyang napagtanto na ang tinutukoy nilang dalawa ay ang Eternal Sword Peak, iyon ba yung bundok na mukhang espada? Kaya naisip ng ating bida ngayon niya raw naalala kagagaling niya lang sa mundong ito, at sinusubukan niya ang mga kakayahan niya. Yung advanced grade ng propesyon ng Magician Starfall, tumama sa bundok na iyon. Naisip din niya gayunpaman nang lumala ang sitwasyon, na wala ang may-ari at naiwan ng isang grupo ng mga babaeng walang tahanan. At hinawakan ng ating bida ang kanyang noo na nagsasabi, kalimutan na nga mas mabuti pang umalis na rito. At sa presensya ng mga tao mula sa Eternal Sword Peak, ang mga lalaki ay nahuhumaling at sinasabi, wala na kayong ibang pupuntahan, sumama na raw ang mga ito sa kanilang sekta. Habang may isa rin na nagsabi, ito ang pinakamagandang pagpipilian nyo. Ngunit tila hindi naman ata ito nagustuhan ng mula sa Eternal Sword Peak. At sinasabi niya sa lahat, na makinig raw ang mga ito. Kami ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa amin. Kung ang mga sekta ay may anumang intensyon, ipadala ninyo ang kanilang mga kinatawan dito. Kaya natigilan ang iba at nagpahayag sa mga tao mula sa Eternal Sword Peak, dahil sa ngalan raw ng kanilang sekta ay siya ang kinatawan. Nagpahayag din ng isa sa kanyang kasamahan na mas maganda ka kaysa sa akin, ikaw na ang maging kinatawan. Samantala ang ating bida ay makikita na naglalakad palayo, walang pakialam sa sinabi ng babae kaya, nang tingnan niya ito naisip niya, ang lalaking ito hindi ba siya interesado sa amin? Hindi ba namin siya maaaring makuha ang kanyang atensyon? At sa kanya rin nakikita sa ating bida sinabi rin niya, hindi tulad ng mga taong ito napaka-espesyal niya, ano kaya iyon? Isang henyo. Gayunpaman ang kanyang mga iniisip tungkol sa ating bida ay biglang naantala dahil may biglang sumigaw at sinasabi, walang pipiliin. Walang gagalaw. Walang aalis. Dahil sa laki ng taong ito agad siyang nagpahayag sa mga tao mula sa Eternal Sword Peaks, kami, ang Fire Sun Gate, ang kukuha sa mga babaeng ito. Walang makakakuha sa kanila. Magtigil kayo. Pagkatapos magmayabang sa lahat bigla niyang tinawag ang ating bida, na naglalakad. At sinabi niya dahil sa tumigil daw ito sa kanyang paglalakad. Kaya naisip ng ating bida na kung baliwalain niya kaya siya, subalit naalala niya naman ang sinabi ng matanda na dapat panatilihin ng pinuno ng sekta ang pagiging master sa harap ng publiko. Pero kahit na ganun, lumingon pa rin siya at tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Habang hindi pa siya tapos magmayabang nagpatuloy pa siya, pahayag niya Patriarka Ye, bibigyan niya raw ito ng pagkakataon na suntukin siya ng 3 beses, sa sandaling gumalaw siya kahit isang saglit, magkakaroon daw ito ng kwalipikasyon para tumakas, hahayaan niya itong umalis.
Pero sinagot lang siya ng ating bida sa pagtatanong kung isa ba raw itong mangmang o walang utak. Kaya nang marinig niya ito, halos sumabog siya sa galit dahil parang minamaliit daw talaga siya nito. Dahil bigla na lang naglabas siya ng killing intent, na labis naman ikinabahala ng babae sapagkat masama raw ito. Kaya ang ikinabahala ng babae ay nangyari nga dahil sa agad-agad na lamang itong papasugod sa ating bida, na nag-aapoy sa galit dahil sa papatayin niya raw ito. At sa kanyang paglapit ay handang-handa na ang kanyang kamao nag-aapoy na tapusan ang ating bida. Gayunpaman ay sa pagbulusok ng kanyang kamao ay hindi naman ito hahayaan na mangyari ng ating bida. At sinabayan niya rin ito ng isang simpleng suntok. Kaya naman ay sa kanilang banggaan ng atake ay lubos nga ang impact nito sa paligid. Pero bigla naman itong natigilan at nagtataka sa kanyang lakas dahil parang tila wala man lang nangyari sa kanyang atake. Matapos ay kasabay nito sa di niya inaasahan lumipad na lang nga ito na hindi niya maintindihan, habang nawawasak din ang kanyang armor sa katawan. At makikita na lamang ang mayabang na bastardo ay tumilapon pa ito ng diretsyo, sa harap ng mga tao. At bumangga sa hindi kalayuan na kanyang ikinahinto at di rin moari na kung buhay pa ba ito o hindi, dahil ang simpleng atake na iyon ng ating bida ay naka-max level 100 na naman. At matapos ay makikita pa din ang mga ilang armor ng bastardo na nagkapipiraso naglaglagan sa harap ng ating bida. Kaya nabahala nga rito ang ating bida sa mga pangyayari at nagtatanong sa kanyang sarili na kung buhay pa ba raw ito o patay na. At nang makikita din ito ng mga pangkaraniwang tao ay nabahala nga rin sila sa ipinakita na lakas ng ating bida, sapagkat raw imposible raw iyon, dahil sa di raw nila akalain na kung papaano na may ganun kalakas na kapangyarihan ang patriarch ng Ancient Infinite Sect. Kaya naman labis-labis nga rito ang kanilang takot dahil sa nakakamatay raw ang teknik na iyon. Gayunpaman ay hindi na lamang ito pinansin pa ng ating bida, kundi nagpatuloy na siyang naglalakad at nagpapalam, habang sinasabi niya rin, Lord Lai, sapat na ang isang suntok, yung dalawa pa kalimutan na lang raw nila iyon. At nang makita rin ito ng babae ay di nga rin nakaligtas sa kanyang mga mata at labis-labis ang kanyang paghuhumaling sapagkat raw ay ang taong iyon ay sobrang napakalakas.